Guys, pas muna tayo sa paggawa ng mga modular cabinet to kasi mayroong pumapasok dito na repair ng mga kama na solid wood. Problema, king size yung kama nila. Alam naman natin yung king size na kama ay talagang napakalakihan. Tapos, ang problema ngayon, solid yung pagkagawa, bali hindi siya dikalas. Kumbaga, pako pa yung gamit. Ngayon, yung dineliver na doon sa may-ari. Ito na problema, hindi nila mayakit-akit sa itaas, gawa ng napakalaki yung kama at second floor yung kwarto na paglalagyan. Sa hagdanan pa lang, doon pa lang ay sasabit na yung yung kama. Kahit hatiin sa dalawa, mukhang sasablay pa rin eh. Kasi masikip yung lugar. At saka sa kama naman talaga, pag sinabing king size, dapat talaga dikalas siya. Huwag mo yung gawing buo yung paggawa dito sa shop. Bali, dapat dikalas siya para pagdating doon sa assemble na lang. Kumbaga, hiwalay-hiwalay siya para madaling iakyat. Hindi ka mahirapan. Ang problema nito ngayon, kasi parang di ba dapat pagkagawa ka ng mga kama, ikaw na rin yung mag-assemble siyempre doon pagdating sa site. Ngayon, kung hindi yun magkasya doon sa second floor, problema mo yun, hindi na problema ng may-ari nun. Kaya nagtaka rin ako bakit iniwan na to sa yung gumagawa. Yung nagka-problema na. Pasilip ko sa inyo dito sa likod. So ito yung kama bali tinagilid ko na lang. Yan kung napapansin nyo, buo siya. So ganun kalapad na kama. Paano mo iakyat yan? Di nga to kaya ng 3 tao, 4 na tao. Buhatin, sobrang bigat. Yan, tapos binuo. So pag ganito dapat, karas-karas talaga. Para magaan, buhatin, at saka hindi mahirap ipasok sa kwarto. Kahit pa magkasya sa hagdanan, pagdating din sa kwarto, kasi yung kwarto na paglalagyan nito ay may, kumbaga pinaka-hallway. Pag-iikot pa lang, hindi na magkasya rin ito. So, problema na agad. Yan. Saka, tingnan mo naman to. Pako yung gamit. Ang hirap nito kalasin kasi pako. Ngayon, paano natin to gawa ng paraan na hindi siya mabasag. Pangalawa na ito guys, kasi ito meron din isa dito. Ganun ang problema nito kama na to. So tayo ay hindi tayo basta-basta tumatanggap ng ganun ng problema ng iba gawa, kasi talagang di tayo sanay yung gawa ng iba tapos tayo yung mamumblema. Kaya lang tinanggap natin to dahil malapit lang din naman, at saka parang naawa na ako sa may-ari kasi basta na lang iniwan sa bahay niya. Dapat sana tinulungan na lang yung may-ari kung paano gawin para maiakit sa itaas. Yan. Ngayon, anong gagawin natin sa kama na king size na dikalas siya pero hindi makita yung screw? Kasi ito, kaya mo, kumbaga finish na ito, dineliver. Buo na siya pero kitang-kita yung mga pako. Yan. Mga dugtungan. Magkat dito. Kaya may drawer nila. Ito madilim kasi. Ayan makita ba? Medyo madilim. Yung ayan nakita yung mga pinagpakuan. Yan. Ito ang problema to dahil sahig naman ito. Itong dapat yung gilid sana kahit paano. Ayan pinakita yung ayan ang drawer nila Yan. Kumbaga sa yung masilya, hindi malaki na kulayan yung pinakamasilya sa pako. Tinatad ng pako tapos yung minamasilyahan. Tapos yung loob ayan. Walang pintura. Kahoy lang talaga siya. Gawa na lang ito ng paraan. Importante magkasya doon sa sa hagdanan. Problema nito ito pa yung madugtungan na to. Ayan ayan galaw-galaw kumbaga yan yan galaw-galaw siya. Kumbaga wala katibay-tibay kasi tinan mo na yung pako.
So, buo na, dapat ito, dahil buo na, dapat may tago yung mga pinagpakuan. Kasi, buo na siya eh. Kumbaga, pwede mong masilyahan bago pinturahan eh. Nagtaka ko nito, bakit kita pa rin yung pako. Ngayon, gagawa tayo ng ano, no, isang, pakita ko naman sa inyo, yung gawa namin na kama. Kung saan, di kalas siya. Kumbaga, tabla lang siya dito, tinabas lang siya dito. Tapos, doon nabuuhin sa site. Pero, yung binuo namin sa site, wala kang makitang screw. So kung paano namin ginagawa yon, yun ang gagawin natin sa susunod na video. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung isang kama na dikalas. Napakadaling i-deliver kasi maliliit lang siya na panel, no. Tapos pagdating dun sa site, doon natin buuhin. Pero wala kang makitang screw sa mga siding niya. Napakalinis pa rin kahit doon binubuo sa site. Pero sa ngayon, tapusin muna natin itong problema na to. Problema ng iba na tayo yung sumasalo, no? Kung paano natin to iakyat sa itaas ng bahay. So, putol-putulin natin to. Pero nung hindi naman malata yung pagkaputol, no? Kailangan pag nabuo natin to, kailangan kung titingnan, hindi pa rin siya putol. Importante nito yung pinakaharap nito. Dapat talaga hindi ito maputol para di mawala ng tibay. At saka hindi pakitingnan kung paano natin yan gagawin. Yan ang challenge kasi hindi natin to gawa. Pag-aaralan muna natin to kung saan natin putulin na hindi naman masyadong makita pag inasimbulan natin ito. Kasi pag kinalas-kalas to, puro kasi pako. Ayan. Huwag na sana akong screw. Madali lang. Ito, puro pako. Pag itong disenyo kasi, hindi talaga may tago yung pako. Kagaya nito. Oh. Paano mo may tago yung pako nito? Yung screw. Kung gamitin kalas, tapos ganitong disenyo pa rin yung gagawin natin. Isa nga pala sa request ng may-ari, no, na kung pwede padilimin daw yung kulay. Ayaw niya ng masyadong light. Siguro itong kulay puti na to sa kahoy ay kukulayan na lang din natin bago natin padilimin lahat. Para naman di masyadong sagwa tingnan. Kasi hindi mo lang naritats itong mga iba-ibang kulay ng kahoy, no. Nakita yung mga pinagdugtungan. May pako pa tinamaan. Yun ang mahirap sa trabahong ito. Kasi ang mahal-mahal ng blade ng ating circular saw kasi pag modular nga yung ano natin, mga tools. Tapos magkano lang yung kuha natin sa ganitong klase ng repair. Tapos madadamage pa yung ating talim. Lagarin na lang kasi di na kaya ng ating circular saw. Gawa ng medyo sulok ito. Medyo may kaburulan pa naman itong ating lagarin, no? Kasi bihira nga tayo gumagamit dito ng lagarin. Kasi sa modular cabinet, talagang di naman ako gumagamit talaga ng lagarin. Kasi di pwedeng lagariin yung mga ganong klaseng board na ginagamit natin sa pagmumodular. Kaya nag-i-invest tayo ng medyo magkamahalan ng talim ng ating board. Ayan. Hiwang-hiwa na. Hating-hati na. Nahati siya sa 1, 2, 3, 4, 5. So ito, kita mo naman, no, kung gaano ka bigat ito. Ito dito pa lang. Dito pa lang, hirap na buhatin ng isang tao. Yan. Tapos binuo nila lahat, no. Tapos second floor yung pagkakabitan. Ayan. Hindi ko na nakuhaan ng video yung pag-varnish natin, no. Pero kung napapansin nyo, madilim na yung ating kahoy. Halos pantay na rin yung kulay niya. Di na masyadong halata yung masyadong puti na kulay. Kung napapansin mo sa before and after natin, no, masyadong malayo na yung kulay niya. Pwede na ito i-deliver sa site. Dito na tayo sa site saan nasimbolan natin. Kanina hindi na kami nahihirapan pag-akyat dito kasi hiwalay na nga. Hindi na siya ganun kalaki na mga panel. Saka yung pinagkatingan, kung napapansin yun, yung mahalata na pinutol siya mapapansin kasi yung pinakaharap ay hindi natin yan pinutol talaga. Pinagtyagaan natin kalasin. Kaya nung binalik natin, buo talaga siya. Ang putol niyan yung nasa loob lang, yung mga frame lang sa loob. Kung saan nilagyan tayo ng galapa para kahit papano tumibay ulit.